ang pagkakasunod-sunod ng pagbisita sa templo ni Ezekiel. Ang lalaking ito na mayroon na may hitsura, na may kulay tanso, lalaking nakatanso, gusto kong tawagin itong anyong langit. Dugamit ang isang lalaking makalangit at isinama si Ezekiel sa pangitaing ito sa isang paglilibot sa templong ito. At ang templong ito ay napakakomplikado. Ngunit at dinadala niya sila sa 25 iba't ibang lugar. Ang bilang na 25 ay napaka-prominente sa templo ni Ezekiel. Patuloy itong lumilitaw. Ang 25 at 25 ay may ilang magkaibang kahulugan para sa mga Israelita, lalo na sa mga nabubuhay noon, iyong mga sumusunod sa kautusan ni Moises. Dahil ang 25 ay, anong tawag mo doon? Isang dibisyon o isang salik ng isang kapat? Hindi, 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 hindi. Ito ay isang multiple. Ibig sabihin, 50 factor yan, di ba? Nakakagawa itong 50. Ang 50 ay nangangahulugang jubilee. Ang 50 ay nangangahulugang kalayaan, paglaya, kaligtasan. Ang iyong mga kasalanan ay inalis na at 25, dalawang 25s. Kaya ang 25 ay parang kahulugan ng mini jubilee. At para rin sa mga Hudyo, naniniwala sila na ang ika-25 ng Elul na siyang ika-6 na buwan, ang araw kung kailan nagsimula ang paglikha. Kaya mayroon itong kahulugan ng paglikha, libangan. Kaya ito ay isang pag-asa ng pagpapanibago, pag-asa ng bagong simula. Kaya patuloy na lumilitaw ang 25. Makikita mo kung saan sila lumilitaw. Pero ang sumusunod ay ang pagkakasunod-sunod ni Propeta Ezekiel. Umorder. Dinalaw ni Propeta Ezekiel ang templo habang ginagabayan siya ng isang lalaking ang anyo ay parang tanso. Una ay ang pader sa gilid ng templo sa buong paligid. Okay? Ngayon ay pupunta tayo sa mapang ito. Okay. Ito ang mas magandang mapa, isang diagram. At ito ang templo. Kita mo, ito ay isang ilog na umagos palabas. Nakikita mo ba ang markang ito, puting marka? Okay, nakikita mo ang mga pasukan, 1, 2, 3. Okay, 3 pasukan dito. Ito ang mga panlabas na pasukan patungo sa panlabas na patio. At saka nariyan ito ang panloob na patio. Sa loob, ito ang panlabas na patio. Kasama mo ba ako? Ito ang panlabas na patio at ito ang panloob na patio. At kaya ang mga pasukan sa panlambas na patio, ang mga pintuang daan patungo sa panlambas na patio. At ito ang mga pintuang daan patungo sa panloob na patio. At sa loob ay ang santuaryo na siyang kabanal-banalan. Dahil umaasa akong natatandaan ninyo ang istruktura ng tabernakulo na medyo katulad niyan. Sige, pero titingnan natin ang diagram nito. Dapat din itong nakalimbag sa iyang mga tala. At kahit na ito ay sa wikang Koreano, tingnan mo sa panig na ito. Ito ang mga dok. Nakikita mo ba ang mga numero rito? At ito ang pagkakasunod-sunod ng pagbisita ang 25 lugar. Kaya una ay nakikita mo rito, numero 1 dito mismo. Dito, numero 1. Numero 1. Okay. Ang una ay ang pader sa labas ng templo sa buong paligid. Kaya ang pader na nakikita mo ay itong kulay abong hangganan. Dito, tama ba? Ito ang pader sa paligid ha. Yun ang una niyang nakita. Pangalawang tarangkahan sa panlabas na patio na nakaharap sa silangan. Pintuan ng panlabas na patio na nakaharap sa silangan.
Kaya ito ay nasa silangan, okey? At ito ang okey? Ngayon, ganito na ang hitsura ng gate. Ang buong bagay na ito ay isang gate. Ito, ang estrukturang ito rito na tinatawag na gate. Yung buong bagay, okey? Iyan ang gate, ha, yan ang pangalawang numero. Ikatulong panlabas na patio at isang bangketa. Kaya ang panlabas na patio at ang bangketa, kaya kita mo ito ang numero 3, napo, ito ang numero 3, okey? At ang temsa. Nakikita mo ba itong parang disenyong ladrillo rito? Sa buong paligid, iyan ang bangketa. Ito ay tinatawag na bangketa, okey? At ito ang panlabas na tali rito mismo, itong bahagi, ha. Tarangkahan niya, pintuan ng panlabas na looban na nakaharap sa hilaga, kaya pareho lang din sa hilagang bahagi. Sige. Pintuan sa panlabas na patio na nakaharap sa timog. Muli, ang gate sa timog na bahagi, ayos lang. Pintuan nga panloob na looban na nakaharap sa timog. Kaya't siya'y naglakad sa ganitong daan, nakita ang pader, nakita ang pintuang daan, nakita ang bangketa at ang looban sa labas. At pagkatapos ay ang hilagang bahagi, bigla na lang siyang bumaba rito, nakita ang tarangkahan sa timog at pagkatapos ay ang tarangkahan ng mga panloob na patio sa timog na bahagi. Pintuan ng panloob na looban na nakaharap sa silangan. Kaya pumunta siya mula rito patungong silangan, sige, silangan, at malamang ang hilaga ang susunod. Tama? Sige. Pintuan ng panloob na looban na nakaharap sa hilaga. At pagkatapos ay ang silid kung saan hinuhugasan ang handog na susunugin. Yan ang numero 9. Kaya hanapon natin ang numero 9. Ito ang silid. Ang silid ay nangangahulugang silid tulad ng isang silid kung saan hinuhugasan ang handog na susunugin. Okay? Kaya inihahanda ang handog na susunugin at hinuhugas ito rito bago dalhin sa susunuging lugar. Ang altar para sa handog na susunugin. Napo, silid para sa mga paring nagbabantay ng kadena na namamahala sa templo. At ang silid ng saserdote na siyang namamahala sa altar. Numero 10. Kaya ito ay isang silid para sa mga pari. Tarangkahan sa beranda ang templo. Okay? Numero 11. Nandito ang templo. Nandito na ang gate. Tarangkahan ng templo ayos ng beranda. Inibinis. Ang gari ang bahaging ito. Sige. Bilang 12, ang santuario na kilala rin bilang nabe at ang kabanal-banalang lugar. Santuario at ang kabanal-banalang lugar. Dito mismo. Okay? May mga silid sa gilid sa paligid ng templo. At ang patio na 20 siko ang lapad, ha, mga silid sa gilid. Ang mga silid sa gilid ay nandito. Ito ang mga silid sa gilid dito. Dito. Okay? Mga silid sa gilid na rin. Kapag sinasabing templo ay tumutukoy sa ang santuaryo, ang kabanal-banalang lugar. At ang mga silid sa gilid ay nasa panig na ito. Sa larawang ito, makikita mo ang lugar na ito at ang lugar na katabi ng kabanal-banalang lugar ay mga silid at silid para sa iba't ibang layunin. 14 na hiwalay na lugar patungong kanluran at ang south at ang laki ng templo sa Diyos. Tingnan ko,
Hindi ito laki, kundi ang gilid ng templo. Sige, dito mismo sa lugar na ito. Sige, gusali sa harap na hiwalay na gusali. Ito ay isang hiwalay na lugar. Sige, sa gilid patungong kanluran. Sige, kaya hindi ito laki, kundi nasa gilid ito ng templo. Sa loob ng santuaryo, kung saan nakaukit ang mga kerubin at mga puno ng palma. Kaya numero 15, ang nasa loob, no? Sa loob ng santuaryo. Sige, ang altar ni bintuan na kahoy ng nabi at ng santuaryo at ng pasakan na kahoy. 16 ang nandito. Sige, bilisan mo ng kaunti. Mga banal na silid na pari. 17. Nako, sirga. Mga banal na silid ng pari. Sige, pagsukat ng pader sa paligid ng templo. Kaya ngayon nagsisimula na siyang sukatin ang pader sa paligid ng templo. Okay, numero 18 yan. Tama, dito mismo. Mga sukat. 19 na tarangkahan na nakaharap sa silangan. Ang panloob na tali, isang altar ng handog na susunugin. Okay, nakita ko ang 19 dito. Sige, ang panlabas na pintuang daan ng santuaryo na nakaharap sa silangan at sa looban. Ang panlabas na pintuang daan ng santuaryo na nakaharap mismo rito. Panlabas na pintuan ng santuaryo. Sige, ang mga dakong pinakuluan para sa mga pari. Okay, hindi mo pinapakuluan ang mga pari. Sige, pinakukuluan ng mga pari ang karmi. Sige, 21. Naasan ang 21? De puram. Dito mismo. Nakikita mo ba sa kaliwang sulok sa ibaba? Sige, iyan na halos ang kumukulong lugar sa kusina para sa sakripisyo ng mga tao. Muli, hindi mo isinasakripisyo ang bayan. Hindi namin ito nasaklaw. Ngunit sa araw ng pagbabayad sala, ang saserdote ay papatay ng isang toro at unang maghahandog ng isang toro para sa kanyang sarili at sa kanyang pamilya. Dahil kailangan mo na siyang linisin sa kanyang mga kasalanan bago siya makapagmeditip para sa bayan kung gayan. At pagkatapos niyang patayin ang guya o kambing para sa bayan. Kaya kailangan niyang magsakripisyo para sa kanyang sarili at pagkatapos ay kailangan din niyang magsakripisyo para sa bayan. Kaya pala may dalawang magkaiba. Tidak. At pagkatapos ay ang pinto ng templo. 23. Ika mo, ito ang pinto. Pinto ang ganin sa templo. Sige, ang labas na tarangkahan na nakaharap sa silangan. Dito mismo. Dito mismo. Tama. Sige. Alam kong mahanap nyo rin yan, pero kung katulad ko kayo, hindi nyo rin magagawa yan hanggat hindi natin ginagawa ng sama-sama. At panghuli, 25 pampang ng ilog na nabubuo ng tumataas na tubig na nagmula sa ilalom ng pintuan ng bahay. Kaya iya ang ilog, ang mga pampang ng ilog, iyon ang huling bagay na ipinakita sa kanya ng lalaki na may anyo ng kanso. Sige, mga kilalang tampok sa pagbisita sa templo ni Ezekiel. Ang pinakaunang lugar na binisita ay ang pader sa labas ng templo sa buong paligid. At narito, may pader sa labas ng templo sa buong paligid. At sa kamay ng lalaki ay may panukat na tambo na 6 na siko, na ang bawat isa ay isang siko at isang lapad ng kamay. Siguro pag-usapan natin yan. Ngayon, ano ang isang siko at ano ang isang lapad ng kamay? At ano ang isang pamalo? Kaya't sinukat niya ang kapal ng pader, isang tambo. At ang taas, isang pamalo. Sige, beyond.
Ito ay isang spa. Ang isang cubit ay 6 na lapad na kamay. Ano ang lawak ng kamay? Ito ang lapad ng kamay, okey? At ang karaniwang sukat ay 7.6 sentimetro. Sige. At isang cubit ay mula sa dulo ng iyong daliri hanggang sa iyong siko. Ito ay isang cubit. Kaya dahil sila hindi naman lahat may ruler, dati naman ginagamit nila sa pagsukat, 'di ba? Pero ang karaniwang sukat na 456 ay madali nating matandaan, 45.6 sentimetro. Sige, isang siko. Gayunpaman, sa aklat ni Ezekiel, ang cubit na ito ay naiba sa ibang bahagi ng Biblia. Tingnan mo itong 45.6, ito ang regular na normal na isang kubit. Pero nabasa lang namin dito sa labas ng templo at sa kamay ng lalaki ay may panukat na patpat na 6 na siko na ang bawat isa ay isang cubit at isang lapad ng kamay. Kaya ang bawat cubit na ginamit sa Ezekiel ay isang cubit at isang lapad ng kamay. Tinatawag namin itong mahabang kubit. Ginamit ni Ezekiel ang cubit at isang lapad ng kamay bilang cubit at wala siyang ginamit na ibang termino. Sinasabi lang niya na cubit. Pero kailangan lang natin intindihin. Ito lang ang paliwanag dito. Kailangan lang natong intindihin. Kapag sinabi ni Ezekiel na isang cubit, nangangahulugan ito ng isang regular na cubit na may kasamang isang lapad ng kamay. Kaya iyan ay mula rito hanggang rito. Kaya ang 45.6 plus 7.6 sa kabuuan ay 53.2 ang cubit ni Ezekiel na kilala rin bilang royal cubit o long cubit. Ang makalangit na templong ito ay nangangailangan ng espesyal na sukat. Iba ito sa mga sukat sa lupa. Iba-iba ang mga pamantayan nito. Iyon ang sinasabi nito. Sige, at isang pamalo. May hawak siyang tungkod at ang tungkod ay 6 na siko ang haba, tama ba? Kaya sa makatuwid, ito ay 3.1 metro. Kung i-round off ay 3.2 metro. Okay, gaano kahaba ang pader? Gaano kahaba ang 3.2 metro? Mga 173, 172 ang edad ko roon. Kaya halos doble ang height ko. Ito ba? Oo, medyo mas mababa sa doble ng height ko. Tungkol ba ito sa kisame? Tungkol ba ito sa ang kapal at ang taas ay magkapareho? Kaya mo bang isipin ang isang pader na ganito kakapal? Sa tingin mo ba matibay na pader o madaling masira? Medyo malakas, 'di ba? Tulad ng mga pader ng Jericho marahil o mas matibay na pader. Ilalayo nito ang mga bagay-bagay. Kaya ang panukat na pamalo ay 6 na mahahabang kubit. Ang mahabang cubit ay ang haba mula sa siko hanggang sa dulo ng daliri. Isang cubit na may average na 45.6 na sentimetro plus isang lapad ng kamay na katumbas ng 7.6 na sentimetro. Ito ay 53.2 sentimetro. At sa katutuwid, ang 6 na mahabang cubit ay humigit kumulang 3.19 o mga 3.2 metro. Ang pader ay 3.2 metro ang kapal at 3.2 metro ang taas. At ito ay isang matibay at matatag na hugis ng parisukat o kubo, halos, ngunit mahaba. Pinoprotektahan ang pader ang kabanalan ng Diyos sa pamamagitan ng pagpigil sa pagpasok ng mga dibanal. Kailangan nating ang pagpapala sa pader na ito sa ating buhay. Ang pader ng banal na apoy ng Diyos, ang pader ng proteksyon ng Diyos.
upang ang mga marumi ng mundo ay hindi makapasok. Tandaan, tuwing may itinatayo ang Diyos, tinitiyak niya na matibay ang pader na iyon. Nang inutusan niya si Noe na gumawa ng arka, ano ang sinabi niya? Takpan ng alkitran ang lahat-lahat ng loob at labas. Tama, ang pitch ay gawa sa dagta na nagmumula sa isang puno. At sa makatuwid, ito ay kumakatawan sa dugo ni Jesus. Si Jesus ang punong kahoy ng buhay, ang dagta, ang likidong lumalabas sa kanya ay ang dugo. At kailangan nating takpan ang ating sarili. Kailangan nating matakpan ang dugo ni Hesukristo sa loob at labas upang ang tubig, ang maruming tubig ng mundo ay hindi makatagos. Dahil sa sandaling magsimula itong tumulo papasok, lulubog ang barko, lulubog ang atong buhay pananampalataya. Kaya kailangan natong matakpan ng dugo ni Hesukristo. Sa templo ni Ezekiel sa bersyong ito ang makapal na pader na hindi makapasok. Ang huling lugar na binisita ay ang pampang ng ilog. Ezekiel 47:6. Sinabi niya sa akin, "Anak ng tao, nakita mo ba ito?" Pagkatapos ay ibinalik niya ako sa pampang ng ilog. Ang ilog ay tubig ng buhay. 47:9. Mangyayari na ang bawat nilalang na may buhay na gumagala saan man patungo ang ilog ay mabubuhay. At magkakaroon ng napakaraming isda para sa mga katubigang ito na pupunta roon at ang iba ay magiging sariwa. Kaya't lahat ng bagay ay mabubuhay kung saan umagos ang ilog. Kaya ito ang tubig ng buhay. At ano sa tingin mo ang tinutukoy nito? Nakalimtan kong sabuhin ito bago ko simulan ng pag-aaral, pero nasabi ko na ito noong nakaraan. Tuwing nag-aral tayong Biblia, lalo na sa templo. Marami tayong napag-usapan tungkol sa templo noong nakaraan, lalo na ang Templo Solomon. Ang una nitong tinutukoy at itinuturo ay si Hesukristo, ang Mesiyas. Kaya kahit hindi ko pa ipinapaliwanag ngayon, lahat ng lugar na binisita ni Ezekiel at lahat ng iba't ibang bahagi, lahat sila ay may kahulugan na naglalarawan sa iba't ibang bahagi ni Jesus at iba't ibang aspeto nito. Yan ang una, dahil dumating si Jesus at nagsabi, "Ako ang tunay na templo." Ang lahat ng mga templong ito ay mga anino ni Jesus. At pagkatapos ay magpatuloy pa. Sinabi ni Apostol Pablo sa unang Korinto 3:16 at kabanata 6, bersikulo 11 na ang inyong katawan, ang ating katawan ay templo ng Espiritu Santo. Kaya kailangan natong maging ang templong ito. Ito ay parang isang huwaran para sa atin, spiritual na huwaran o parang isang plano para sa atin habang tayo ay sama-samang itinatayo bilang isang simbahan sa kaharian ng Diyos, templo ng Diyos, ngunit gayon din bilang mga individual. Tayo ay sinasanay, tayo ay lumalago upang maging templo ng Diyos. Aptaya, kailangan nating ng pader na iyon para protektahan at pigilan ang maruming bagay na makapasok. Pero may lumalapras. Hindi titigil ang pader yan. Ano ang kailangang lumabas? Ano iyon? Ito ang salita ng Diyos. Ito ang buhay na lumalabas. Hindi natin dapat barikadahan ang ating mga sarili. At walang lalabas, walang papasok. Hindi natin pwedeng ilak ang atong mga sarili. Kailangan nating pigilan ang pagpasok ng mga malaswa. Ngunit kailangan din nating ilabas ang mabuti. Pero tanungin ninyo ang inyong mga sarili, anong mas lumalabas sa inyo? Unahon nating isipin ang ating output, input laban sa output. Mayroon tayong pangunahing input, mga input socket o inlet, ang ating mga mata, ang atong ilong, papasok ba ito, amoy, ayos lang. Ang mga tainga natin, ayos lang. At saka yung mga butas ng pawis natin o yung mga buhos, di ba? Ano ang lumalabas?
Ano ang papasok? Ano ang pinapapasok mo? At kailangan nating ipanalangin na pagpalain ng Diyos ang ating mga anak, ang ating ikalawang henerasyon, ang susunod na henerasyon, ng pagpapala sa mga pader ng templo ni Ezekiel upang makontrol ang mga pagpasok. At tayong mga magulang ay hindi natin kayang kontrolin iyon. Alam mo, mas matalino sila kaysa sa atin. Mas matalino sila kaysa sa amin. Kaya may sarili silang paraan kung gusto nila. Kaya sa halip na pisikal na subukang pigilan, sa espiritual na paraan, kailangan nila ng control center na ito kung saan makokontrol nila ang sarili nilang mga input at output. Tayo mismo pareho lang. Ano ang lumalabas? Ano ang lumalabas sa iya? Ano ang output na iyon? Ano ang resulta? Kadalasan, ang ating mga salita, ang ating mga ekspresyon ng mukha, ang ating kilos, ang ating amoy. Huwag nating pag-usapan ang amoy diyan, kundi higit pa sa mga sinasabi natin. Ang suba ba sa kinabuhi, nagdagayday gikan sa imong kasing-kasing matag adlaw, o basin ang hilo, kay lakanan niya na, mauba ang nagula gikan kanimo nga imong gihambin? Minsan, alam mo, kahit mga pastor, tao rin naman tayo, di ba? Naintindihan mo, di ba? Gumagamit naman kami ng mga palikuran at banyo at alam mo, nagrereklamo kami at nadidiliman din. Kinakausap ko ang mga anak ko, kailangan mong maging positibo, kailangan mong maging maliwanag, kailangan mo lang paghuhod at hindi ka matalino. Alam mo na, mag-isa ka lang. Alam mo, iniisip mo lang ang mga salita. Pakinggan mo ang mga salitang lumalabas sa iyo. Huwag mong gawin ito, huwag mong gawin iyan, huwag mong gawin iyan. Positibo ba iyon o negatibo? Hindi nato naririnig ang atong mga sarili minsan. Hindi natin makita ang ating mga sarili. Hindi natin makita ang ekspresyon ng atong mga muka. Pero mas marami bang negatibong lumalabas sa iyo o mas positibo ang lumalabas sa iyo? Makikinabang ba ang mga tao sa paligid mo mula sa ilog ng buhay na nagmumula sa iyo? At maging ang dagat na patay ay mabubuhay. Ang mga isdang patay sa dagat na patay ay mabubuhay at magiging masigla. Magiging masigla at mabubuhay ba ang mga puso at buhay ng mga tao dahil nakikinabang sila sa ilog ng buhay na dumadaloy mula sa iyo? Sabi ni Jesus, ang mga naniniwala sa akon at nakikinig, tumatanggap sa aking salita ay magkakaroon ng ilog ng buhay. Tubig ng buhay na umaagos mula sa kanilang mga tiyan, tama ba? 1:7, 37, 39. Kaya ipinapakita sa atin ng templo ni Ezekiel na haharangan ng mga pader ang maruming bagay sa pagpasok, ngunit ang ilog ng buhay ay lumalabas upang magbigay ng buhay. Naway maging tayo ang templong iyon. Pahayag 22:1-2. Pagkatapos, ipinakita niya sa akin ang isang ilog ng tubig ng buhay, na kasing linaw ng kristal, na nagmumula sa trono ng Diyos at ng Kordero. At sa gitna ng lansangan nito, sa magkabilang panig ng ilog, ay naaroon ang punong kahoy ng buhay, na namumunga 12 uri ng bunga na namumunga buwan-buwan. At ang mga dahon ng punong kahoy ay para sa pagpapagaling ng mga bansa. Dinala sa atin ni Jesus ang tubig na ito nga buhay. Nabanggit ko na siya noong nakaraan at sa pagkakataong ito ay sinabi ni Jesus sa babaeng Samaritana, "Sige, ang tubig, sinumang uminom ng tubig na ibibigay ko sa kanya ay hindi na mauhaw kailanman." At nabanggit ko kanina sa Juan 7:37, 39 at 39, sinasabi na ang tubig na iyon, ang tinutukoy ni Jesus ay ang Espiritu Santo. Ang tubig na buhay ay nagsimula sa santuaryo, ang banal na lugar. Hindi natin kayang maglabas ng tubig na nagbibigay buhay. Kailangan ang trono ng Diyos na nasa gitna ng templo ang siyang nagbubunga ng tubig na nagbibigay buhay. Pagkatapos ay ibinalik niya ako sa pintuan ng bahay. At narito, ang tubig ay umagos mula sa ilalim ng pintuan ng bahay sa dakong silanganan, sapagkat ang bahay ay nakaharap sa silanganan.
at ang tubig ay umagos pababa mula sa ilalim, mula sa kanang bahagi ng bahay, mula sa timog ng dambana. Kaya kanang bahagi ng bahay, medyo nasa kanang bahagi pa. Kaya nga medyo may nakikita tayo sa kanyang bahagi ng shepherd, sa kanang bahagi. Pag-usapan natin ito bukas. Neme, ang kanang bahaging ito ng bahay, dito mismo ay dapat, ayon sa disenyo ng tabernakulo, kung ano ang dapat na naroon. Natatandaan mo ba? Ang pingga, ang palanggana, lababon tubig kanan. Wala yun doon. Dito sa templong ito, wala raon ang palanggana ng tubig. Sa halip, nauron ang tubig na umaugos palabas. Walang hanggang tubig na umagos palabas. Pag-usapan natin bukas kung ano ang wala sa templo ni Ezekiel. Ngayon ay higit patungkol sa mga sukat sa estruktura. Ngayon ang mahirap na bahagi. Bukas ay mas maraming aplikasyon at sana ay mas maging kapakipakinabang ito. Pahayag, ayon sa 22:1, ang ilog ng buhay na kasing linaw ng kristal na nagmumula sa trono ng Diyos at ng Kordero. Ay, gayon din, ang ilog na ito sa pampang nito ay nagmumula sa santuario kung saan kilala ang presensya ng Diyos bilang ang doon dumaloy ang tubig na buhay mula sa timog ng Fisbeth, ang altar. Sige, sa timog ng altar. Muli, ang imahe. Ito ang altar at ang timog ng altar. At hindi naman sa pagmamayabang, pero nagawa ko talaga. Marami na akong ginawang pananaliksik para maintindihan si Ezekiel, pero hindi ko pa rin maintindihan. Pero sa lahat ng mga aklat teolohikal, atlas, at iba't ibang grapiko, wala pa akong nakitang mapa o paglalarawan ng templo ni Ezekiel na kasing detalyado ng isang ito. Ito ay, kaya ang mga kopya na may uron kayo, kahit ang mga iskolar ng mga kilalang iskolar sa mundo, ay wala pa nito. Kaya naman, nagpapasalamat talaga ako kay Reverend Abraham Park na nasa langit ngayon sa pag-iwan ng ganitong uri ng trabaho para sa atin. Sabi mo, iguhit ko ito, basahon ang bawat talata at alamin kung saan ito dapat naon. Hindi ko magawa iyon. Sigurado akong karamihan sa inyo ay hindi rin kayang gawin iyon. Pero lubos ko itong pinahalagahan. Kaya sulit itong pagdaanan. Kahit na nakakaburog at medyo alam mo, maaring iniisip mong naasan ang kahulugan nito. Minsan, kailangan lang naton itong pagdaanan kahit wala tayong gaanong nakikitang kahulugan dahil nasa Biblia ito. Kaya, at ipinaubaya natin ito sa banal na espiritu upang turuan tayo kung ano ang kahulugan nito para sa atin. Kaya, oo, pag-usapan natin ito kung may oras tayo. Ngunit sa totoo lang, ay tumutulo ito pababa mula sa pinagmulang ito. Tumutulo ito palabas. Parang tumutulo. Ngunit pagkatapos ay lumalalim ito ng lumalalim at nagiging isang ilog na patuloy na dumadakoy pababa ayon sa banal na kasulatan hanggang sa dagat na patay at itinatapon sa dagat na patay. At sa sandaling ito, lahat ng mahawakan nito ay mabubuhay. Ang dagat na patay ay, sa ngayon, walang nabubuhay na bagay ang maaring mabuhay sa dagat na patay dahil masyadong maalat, di ba? Patay na. Dagat na patay ito, ngunit nagiging buhay na dagat. Ito ay nagiging tubig tabang at isda at dula, at ang mga nabubuhay na bagay ay maaaring manirahan doon. Hindi. Ang templo ni Ezekiel. Isa pang katangian ng templo ni Ezekiel ay ang pagkakabigay nito kay Ezekiel sa isang pangitain. Pero hindi kailanman sinabing Diyos na itayo ito. Hindi dapat maging ganon. Sa aming palagay, hindi ito dinisenyo para itayo ng mga tao. Mas malalim pa iyon sa kung ano ang ibig sabuhin nito. At ito ang makalangit na templo,
tulad ng pagbaba ng bagong Jerusalem mula sa langit. Kaya ang templong itinayo nila pagkatapos nito ay ang templo ni Zerubbabel. Tama ba? Na napaka hindi tulad ng templo ni Ezekiel, kahit hindi tulad ng templo ni Salomon. Kaya, bakit pa natin pinag-aralan ang kayarihan nito kung hindi naman natin ito itatayo muli? Naroon ang espiritual na kahalagahan. At para sa mga taon, pagkalkulan ng mga taon, at ang pagpapakilala ng Diyos sa pagtawag kay Ezekiel at iba pa, wala tayong oras para talakayin ang lahat ng iyan. Pero nagawa ko na ang mga pag-aaral na iyon sa aming simbahan at maari kang pumunta sa aming YouTube site upang ripasuhin at pakinggan ang mga pag-aaral na iyon kung ikaw ay mausisa. Dito, ang altar ay misbeya sa Hebreo na nangangahulugang altar para sa handog na susunugin. Ang lugar na ito kung saan inihahain ang mga handog ay sumisimbolo sa krus ni Hesukristo. Kaya naman ang ibanghelyong ang krus na may bahid ng dugo. Ang salita ng krus na nagbabayad salang nagpapabanal ay ang tubig na nagbibigay buhay sa mundo. Parang dagat na patay iyan. Kung si Jesus ang templo, sinabi ni Jesus, "Ako ang templo." Tama ba? At kung ano ang dumaloy mula sa kanya, amagos ang dugo mula sa krus ni Jesus na nakapako sa krus. Iyan ang nagiging tubig na buhay na patuloy na dumadaloy, tama ba? Ang dugo ba ni Hesukristo ay dumadaloy sa iya ngayon sa iyong simbahan? Buhay ba ito sa bahay mo? At iyan ang nagbibigay buhay maging sa dagat na patay. Tayo ang dagat na patay. Ang ating buhay ay natatangi sa templo ni Ezekiel. Ang altar ng handog na susunungin ay nasa gitna. Tandaan ang istruktura ng tabernakulo. Ang altar para sa handog na susunugin ay wala sa gitna. Tandaan mo, ganito noon. At saka ito. At saka nandito na pala ang altar para sa handog na susunugin, di ba? Pero tingnan mo ang templo ni Ezekiel. Ang altar para sa handog na susunugin ay nasa gitna mismo. Tama? At ito ay isang parisukat na parisukat. Alam mo ba kung ano pa ang parisukat? Hindi parisukat ang tabernakulo. Ang bagong Jerusalem ay parisukat at sa tabernakulo, ang kabanal-banalan ay parisukat. Kaya ang parisukat ay parang, ito ay may kahulugan kung naasan ang Diyos. Ang Diyos ay parisukat lamang. Parehong panig na may sukat, alam mo na, lahat ng apat na panig ay may parehong pantay na sukat. Ibig sabihin, ang Diyos ay matuwid lamang sa lahat ng iba't ibang paraan. Ang Diyos ay parisukat at ang kayang presensya ay laging nasa sa dakong kabanal-bananan. Ang parisukat na lugar kung saan mayroong apat na magkaparihong panig sa templo ni Ezekiel sa Jerusalem, sa Bagong Jerusalem, na kumakatawan sa buong lugar ay parang ang kabanal-banalang lugar. Ang buong lugar ay kung nasaan ang Diyos. At sa gitna nito ay ang altar para sa handog na susunugin na kumakatawan sa krus. Sa gitna nga makalangit na templo ay ang krus. Sa gitna ang ating templo, ang ating sarili ang kailangang maging krus. Kung hindi, hindi tayo makakapasok dito. Hindi tayo maaring maging templong iyon sa langit. Ito ay upang sabihin sa atin na ang krus ang dapat na sentro ng kaharian ng Diyos at ang sentro ng atong buhay. Amen. Hindi naman talaga. Hindi ba talaga yun? Hindi ko naman sinasadyang pilitin kang magsabing amen, pero ang ibig sabot ng amen ay sumasangay ako. Amen? Hayaan nyo na. Ang tubig na nagbibigay buhay ay may kaugnayan sa pagpapanumbalik ng Harden ng Eden. Ang tubig na umaagos mula sa santuaryo ay nagpapaalala sa atin ng ilog na umaagos mula sa Eden at mula roon ay nahati at naging apat na ilog.
Genesis Kabanata 2, mga bersikulo 10 hanggang 14. Hindi ito upat na ilog sa hardin ng Eden. Ito ay isang ilog sa hardin ng Eden na lumabas at naging apat na ilog. May kwentong pangkaligiran sa mga sulatin at tradisyong Hudyo na si Adan, nang siya ay palayasin sa hardin ng Eden, tumalon siya sa isa sa apat na ilog at naniniwala sila na iyon ang unang bautismo. Bakit mo gagawin iyon kung ikaw si Adam? At ito ay patuloy na nagpapalinang kung bakit. Pero hayaan mo muna akong magtanong sa iyo. Kung ikaw si Adan, kapag lumabas ka, palalayasin ka sa hardin ng Eden. Nakalaki to. Hindi ka na kailanman makakabalik doon. Bakit ka tatalon sa ilog na umagos palabas ng hardin ng Eden? Pagsisisi, ugasan. Sigurado akong kung ako si Adan, matatakot ako. Iniisip na hindi na ako makakabalik sa kahanga-hanga at magandang buhay kung saan ako lubos na pinagpala ng Diyos. Alam mo, doon sa loob, hindi pa ko tumatanda pagkalabas ko. Kumukunot ang noo ko, parang alam mo na, kinukuha mo na ako. Hindi ko alam kung matanda ka na. O pero natatandaan mo pa ba yung pinapanood mo si Superman? Hindi ang lalaking bakal. Man of Steel ba ito? Hindi yung isa, yung luma na may kasama si Christopher Reeves. Tingnan ko kung ilang taon ka na. Kung napanood mo na ang seryeng Superman, oo, pagpalain ka ng Diyos. Sa tingin ko, nasa New Man of Steel din yan. Hindi ko napanood yan kasi sa bagay, sa kwentong iyon, isinoko ni Superman ang kanyang mga kapangyarihan para sa babae, para kay Lois. Tama? Sige, isinuko ni Superman ang kanyang kapangyarihan. Siya ay nagiging isang ordinaryong tao. Alam mo ba na nagsimula ang pagiging Superman ni Superman sa edad na 30? Gayon din, ipinadala siya ng kanyang ama dito sa mundo dahil sa isang kaguluhang nangyayari roon. Hindi ko kinukutya si Superman dito pero nawawala lahat ng kapangyarihan niya. At sinabi niya sa kanyang ama o sa kanyang ina sa North Pole, sabi niya, ayos lang para sa kanya. Kaya ko nang isuko ito. Nang mawala ang kapangyarihan niya at masuntok siya ng isang masamang lalaki at nagsimula siyang dumugo. Naisip mo ba? Naisip ko, naku, bakit niya ba ito binitawan? Naisip mo ba ang pagkakaiba bago at pagkatapos? Sa tingin ko, nang palayasin si Adan sa hardin ng Eden, naramdaman niya kaagad ang pagkakaiba. Naramdaman niya ang pagkakaiba. Malamang ay bumigat ang katawan niya. Nagsisimula ng sumakit ang likod niya, di ba? Nagsisimula ng mangyari ang pagkawala ng memorya niya. Alam mo, lahat ng mga bagay na ito ang mga epekto ng pagbagsak ng kasalanan. Malamang gustong-gusto na niyang bubalik doon. At malamang nakita niya ang ilog na lumalabas. Hindi ko sinasabing totoo lahat ang mga tradisyon ng mga sulating Hudyo, pero iniisip ko lang kung ako ang nasa sitwasyong iyon, gagawin ko rin ang parehong bagay. Ang ilog na iyan ay nagmumula sa hardin. Tama ba? Maayo ito. Tandaan mo ang paliwanag ko tungkol sa mana na nagmumula sa langit. Ang ilog na ito ay nagmumula sa hardin. Marahil ay mayroon itong ilang mga katangian, ilang kamanghamanghang walang hanggang katangian ng hardin ng Eden. Tama ba? Kaya ang kwento, tumalon siya roon sa pag-asang, mahugasan, umaasang, maalala lang ang mga araw na kasama lang ang Diyos sa hardin ng Eden.
Kung may tubig na umaagos mula sa literal na tubig, literal na umaagos palabas ng templo ni Ezekiel, ilan sa inyo ang bibili ng tiket sa eroplano para pumunta at bumisita sa ilog na iyon? Nako, sa tingin ko, bawat isa sa atin, lalo na ngayon, kung papasok ka, may coronavirus ka, hindi mahalaga iyon. Sige, tumalon ka, magaling ka na, wala na. Aba? Ngunit sabi ni Jesus, kunin mo ang tubig ko. Pareho ra naman. Maniwala ka sa sinasabi ko. Juan 19:23. Nang maipako na ang mga kawal si Jesus sa krus, kinuha nila ang kaniyang mga panlabas na kasuutan at hinati sa apat na bahagi, isang bahagi sa bawat kawal, at pati na rin ang tunika. Ngayon, ang tunika ay walang tahi, hinabing buo. Kita mo, ang ilog na iyon ay lumalabas at nagiging apat. Nang ipako sa krus si Jesus, ang kanyang panlabas na damit ay napunit sa apat. Buo lang ang panloob na damit at nagpalabunutan sila at may kumuha nito. Okay, bakit mahalaga iyon? Jesus garments, isa ay naging apat. Upat na nilalang na may buhay, ang isa ay may apat na muka. Ang salita ng Diyos na ipinahayag sa pamamagitan ng apat na ebanghelyo, isang bagay tungkol sa isa na nagiging apat. Ang apat ay kumakatawan sa apat na kardinal na direksyon at sa makatuwid, ang lupa, ang mundong ito ay kumakatawan sa Trinidad, ang iisang Diyos, makalangit, makalangit, nagiging makalupa. Ito ang makalangit na salita na bumababa at ang makalangit na Diyos na bubaba rito sa lupa at kung paano lalaganap ay nagiging apat at sumasaklaw sa buong lupa. Sinasabing ang isang ilog na umagos mula sa hardin ng Eden ay naging apat at nagdilig sa buong lupa. At iyan ang apat na ebanghelyo at ang salita ng Diyos. Ang buhay na ebanghelyo ng ang krus ay sinimulan ni Jesus, ang tunay na templo. Ang daloy na ito ay nagsimula sa sabsaban sa Bethlehem ng Juda. Dumaloy sa Jerusalem at Samaria at sa huli ay abot sa lahat ng bansa, maging sa pinakamalayong dulo ng mundo, patungo sa kaganapan ng kasaysayan ng pagtubos. Mikas 5:2. Ngunit ikaw, Bethlehem Ephrata, ay napakaliit upang mapabilang sa mga angkan ng Juda. Mula sa iyo ay lalabas ang isa para sa akin upang maging pinuno sa Israel. Ang kaning mga pinagmulan ay mula pa noong unang panahon, mula sa mga araw ng walang hanggan. Mga gawa 1:6. Ngunit tatanggap kayo ng kapangyarihan pagdating sa inyo ng Espiritu Santo at kayo magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at Samaria at maging hanggang sa pinakamalayong bahagi ng lupa. Tayong apat ang kailangang itala. Pero sa huli, darating din siya. Darating ang isa at kailangan nating tipunin sa kanya ang tubig na nagbibigay buhay ng Ibanghelyo sa huling panahon na magsisimula rin sa pagiging maliit. Tandaan sa pahayag, Kabanata 10, ang maliit na aklat. Si Jesus ay dumating bilang isang maliit na kordero, ngunit ito ay dadaloy sa iba pang bahagi ng mundo. Ezekiel 47:2. Inilabas niya ako sa daan ng hilagang pintuan at inilibot ako sa labas, papunta sa pintuan sa labas na nakaharap sa silangan. At narito, may tubig na umagos mula sa timog na bahagi. Ita mo, sinasabing tumutulo. Ang ibig sabihin ng patak-patak sa Hebreyo ay paka, na nagpapahiwatig na ang paggalaw ng salita ay nagsisimula ng maliit, tulad ng mamapatak na tumutulo. Maaring maliit lang ang iyong simbahan o ang iyong pagsisikap. Maaring nagsisimula ito ng maliit. Ngunit kapag ang banal na espiritu ang nagbigay inspirasyon sa salitang ito at nagbigay inspirasyon sa atin, bago pa natin mamalayan, ito ay magiging isang malaking ilog na tatakpan ang buong mundo. Kaya huga kang matakot, kahit na mahina ka,
kahit na wala kang gaanong mapagkukuhan, hindi ka popular hangga't ipinapahayag mo ang salita ni Hesus. Ito ay tutulo, ngulit pagkatapos ay lalabas ito at magbibigay buhay sa marami. Pahayag 10:11, kinuha ko ang maliit na aklat mula sa kamay ng anghel at kinain ito. At sa aking bibig ay matamis na parang pulot. At nang aking makain na ito, ay pumait ang aking tiyan. Kung minsan, ang mga turo ng salita ng Diyos ay maaring mas matamis sa ating pandinig. Nagiging interesado tayo. Pero kapag sinubukan mong ilapat ito sa buhay mo, kapag sinubukan mo talagang intindihin ito, hindi ito madali. Hindi ito madali. Kaya naman, at kung minsan dahil sa salita na iyong natanggap, kailangan mong baguhon ang iyong pamumuhay. Mawawalan ka ang ilang kaibigan, magiging hindi ka gaanong popular, malilimitahan ang buhay mo, parang bitterness yun. Ngunit, hindi lamang naton dapat tuparin ang salita. Sa ating bibig, maari lamang natin itong lunukin at tunawin kahit na maaring mapait ito para sa atin. At pagkatapos, at sinabi nila sa akin, dapat kang manghula muli tungkol sa maraming tao at bansa at wika at hari. Ang mga kumain ng salita ng Diyos ay kailangan manghula muli. At sa pahayag, nagpapatuloy ito hanggang sa pahayag 11. Bigla na lang, si Propeta Juan, si Apostol Juan, na kumain ng maliit na aklat ay naging dalawang saksi ng huling panahon. Kaya kailangan nating kainin ang maliit na libro at ang mga bibularyo. Si Dion ang maliit na libro. Sa Griego, ang isang bagay na nagsasabing eon o dion ay ang pitit. Oo, sa Pranses, ang pitit, alam mo na, ang pitit ay nangangahulugang at ginagawa mo ito. O sa Espanyol, sasabihin mo, quien sabe ser tu acero. Hermanito o kung ano paman. Pinapaliit minito ang lahat. Ang aking maliit na kababatang kapatid na lalaki, maliit na bata, maliit na bagay, maliit, alam mo na, pitit, maliit. Ginagawa nitong maliit ang lahat, di ba? Larry yun. Ang Biblios ay libro. Ngayon, binibigyan kahulugan din natin ito bilang Biblia, tama ba? Ang Biblia ay Biblos. Ngunit ang Biblia Region ay ginagawa itong maliit na aklat, napakaliit o maliit na walang kabuluhang maliit na bagay. Para sa maraming tao sa mundong ito, ang mga turong ito ay walang kabuluhan. Hindi naman ganoon. Ibig kong sabihin, tinipingnan ka nila bilang mga baliw at kakaibang tao dahil sa pagiging interesado mo sa Ezekiel Temple. Tama ba? Bakit? Hindi naman ganun kahalaga. Hindi ito magdala ng pera o kayamanan o katanyagan, 'di ba? Ngunit ito ang magiging pinakamahalagang bagay sa huling panahon. Bilang konklusyon, ang salitang tubig na nagbibigay buhay ay dapat kumalat sa labas ng templo. Mateo 28, uksang imbinpe. Ang atas ni Jesus Kristo, ang dakilang atas. Mateo 24:14. Nabasa na namin ito kanina. Ito ay kapag ang ebanghelyo ng kaharian ay naipangaral na sa buong mundo bilang patotoo sa lahat ng mga bansa at saka darating ang wakas.